Lumaki ako sa probinsya kung saan sinasabi na may mga aswang na gumagala sa aming lugar. Minsan sinabi pa sa akin ni mama na muntik na daw kami mabiktima ng aswang. Buntis daw siya noon sa akin nang atakihin siya ng aswang. Kung hindi daw dahil sa bawang na nakalagay sa kanyang bulsa ay baka napahamak na kami. Alam kong totoo ang sinasabi ni mama. Naniniwala ko na totoo talaga ang mga aswang kahit hindi pa ako nakakita nito. Simple at payapa lang ang aming buhay. Nakatira kami malapit sa dagat. Kukunti pa lang ang mga nakatira sa lugar namin. Mangingisda ang aking asawa at 3 araw ito bago umuwi. Kagaya ngayon, pumalaot si Bon at sa susunod na araw pa ang uwi nito. Ang tanging kasama ko tuwing wala si Bon ay ang kapatid nitong si Luz. 7 buwan na ang aking tiyan kaya hindi ako pwedeng mag-isa sa bahay. Natatakot kasi ako dahil may mga balita na may mga aswang na gumagala sa lugar namin. Ate, ako na ang magliligpit ng mga pinagkainan natin. Magpahinga ka na lang muna sa silid mo. Sige, medyo masakit din ang balakang ko. Ikaw na lang ang bahala dito, Luz. Okay po, ate. Nauna na akong pumasok sa silid. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang sakit na aking balakang. Ipinatong ko ang 2 paa sa 3 unan upang maibsan ang sakit. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog ako. Kinabukasan, maaga kong nagising. Nadatan ko si Luz sa kusina na naghahanda ng almusal. Ako na ang tumapos sa ginagawa nito at pinabibili ko siya ng pandesal sa kapitbahay namin na may bakery. Masama pa rin ang aking pakiramdam, ngunit hindi ko na ininda ito. 6:30 na ng umaga, ngunit hindi pa umuwi si Luz. Lumabas ako ng bahay at kinuha ang walis tingting. Sinimulan kong walisin ang mga tuyong dahon at tinipon ito upang sunugin. Umupo muna ako sa upuang kawayan nang makitang pauwi na si Luz. Humahangos ito at tagagtak ang pawis nang dumating siya sa harapan ko. Anong nangyari sa'yo, Luz? Ba't parang hinahabol ng aso? Pinakalma muna nito ang sarili bago sinagot ang aking tanong. Kasi po ate, papauwi na sana ako nang mapadaan ako sa bahay nila Aling Roda. Nakita ko po na maraming tao doon, kaya nakiisyosyo na rin ako. Kala ko kasi baka may nag-aaway sa bahay nila, ngunit nakita ko si Aling Roda na isinakay sa ambulansya. Napatayo ako bigla sa aking kinaupuan. Hindi ko lubos maisip kung anong nangyari kay Roda. Sabay pa kami nagpa-prenatal nung isang araw. Ha? Pero bakit? Ang sabi po ni Beth, nakita na lang daw ni Mang Pedro ang asawa na wala ng buhay at butas ang tiyan. Kanina lang daw nakauwi si Mang Pedro mula sa pangingisda. Ang sabi pa, kagabi raw, may narinig na kaluskos sa bubungan ng pamilya ni Beth at galing daw sa bahay nila Aling Roda. Hinala ng ilang kapitbahay natin, aswang daw ang may gawa sapagkat gusto daw ng mga aswang ang amoy ng buntis, lalo na yung mga aswang na tinatawag na tiktik. Sabi naman ng iba, baka adik ang may gawa at nagkataon na wala sa kanilang bahay si Mang Pedro. Kaibigan at kaedad ko si Roda at parang magkapatid na rin ang turingan namin. Sa pagkakakilala ko kay Roda, mabait ito at walang kaaway. Kaya sino naman kaya ang walang pusong gumawa nito? Nakakalungkot. Nalulungkot ako sa pamilya na iwan nito at sa sinapit ni Roda. Pero Luz, di ba sabi mo butas ang tiyan ni Roda? Kung ganun, nasaan ang sanggol? Kabuanan na niya ngayon, di ba? Oo ate, kabuanan na niya. Pero walang nakakaalam kung nasaan ang sanggol. Dahil wala itong bakas, pati inuman nito ay nawala. Dapat talaga tayo mag-ingat. Dahil baka may susunod pa sa sinapit ni Roda. Kaya Luz, palagi mo dapat i-check ang mga bintana at pintuan upang makasigurado na nakalaki ito. O siya, mag-almusal na tayo. Dapit hapon na. Abala ako sa pagkuha ng mga sinampay. Muntik ko pang mabitawan ang dala kong mga damit
nang biglang tumambad sa aking harapan ang isang matandang babae. Ay, kinulat niyo naman po ako, Manang. Teka, sino ho ba kayo? At anong sadya niyo? Pasensya ka na, Ineng. Kung nagulat kita, gusto ko sana makahingi ng maiinom. Kanina pa ako nauuhaw. Paos ang boses na wika nito. Oo naman ho, pumasok muna kayo, Manang, o makaupo muna kayo. Huwag na, Ineng. Dito na lang kita hihintayin. Aalis rin ako agad pagkatapos kong makainom. Hintayin niyo na lang ako, Manang. Ikukuha na lang kita ng tubig. Inalok ko ito ng makakain ngunit tumanggi ito. Nagpaalam na ito ngunit bago pa ito tumalikod, biglang hinawakan ng matanda ang aking tiyan. Napakalusog naman ng sanggol na ito. Ingatan mo yan, iha. Hindi agad ako nakakilos. Nakatingin lang ako sa matanda na papaalis. Naramdaman ko ang isang malakas na sampal sa aking pisngi. Saka pa lang ako nakakilos. Nag-aalalang mukha ni Luz ang aking nasilayan. Kanina pa pala niya ako tinawag. Ngunit hindi ko siya narinig. Nakatuon ng aking paningin sa kalsada at hindi tuminag sa pagkakatayo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kong kinuwento sa kanya ang matanda. Hindi kaya aswang yan, ate? Kasi kung normal na tao, hindi naman yun mga hawak ng tiyan ng buntis. Ewan ko, Luz. Pero biglang naging malikot ang bata sa sinapupunan ko nang hawakan ng matanda ang aking tiyan. Ang mabuti pa, ate, maghapunan na tayo upang makapagpahinga ka. Sumunod ako sa sinabi ni Luz. Naramdaman ko kasi ang biglang pagkaragasa ng kirot sa aking tiyan. Matapos makapaghapunan, dumiretso na ako sa silid. Bukas pag uwi ni Bon, magpapasama ako sa ospital upang matignan kung ayos lang ba ang aking pinagbubuntis. Bandang 12:00 ng gabi, bigla ako nagising dahil sa matinding sakit ng tiyan. Tila ba may mga kamay na pumipilipit sa loob nito. Ginising ko si Luz dahil pakiramdam ko hindi ko kayang tumayo. Tinulungan niya ako upang sumandal sa headboard ng kama. Pagkatapos kumuha ito ng mainit na tubig. Pareho kami ni Luz na nakaramdam bigla ng pagkaalinsangan. May naaamoy rin kaming dumi ng manok kahit wala namang kaming manok na inaalagaan. Muntikan ko na mabitawan ang tasa dahil sa gulat nang biglang may nahulog sa bubungan. Ilang saglit lang may narinig kaming mahinang kaluskos na nagmumula dito. Iniwan ako saglit ni Luz at nang makabalik ito, dala na nito ang itak at sisidlan ng asin. Pinakiramdaman namin ang paligid. Nang huminto ang kaluskos, akala namin umalis na kung sino man ang nasa bubungan. Ngunit pumalit dito ang huni ng tiktik. Nagkatinginan kami ni Luz. Tumayo ito at kumuha ng itim na damit sa kabinet. Ipinasuot niya ito sa akin. At sa kagamit ang asin, gumawa siya ng krus sa may pusod ko. Nilagyan din ito ang aking ulo ng asin. Naghintay kami kung anong susunod na gagawin ng tiktik. Mas lalo pang hindi mapakali ang bata sa aking sinapupunan. Naalala ko ang langis na bigay ng komadrona. Mabisa daw itong pangontra sa mga nilalang ng dilim. Nilagyan ko ng isang patak ang aking tiyan at kinalat ko ito sa aking tiyan. Medyo kumalma ang sanggol sa loob. Kinalabit ako ni Luz at tinuro ang bubungan. Nakita ko ang maliit na butas at may mahabang dila ang lumabas mula doon. Kasing nipis nito ng isang hibla ng buhok. Para may sariling pag-iisip ang dila at huminto ito sa may pusod ko. Sinunggabad agad ni Luz ang mahabang dila. Pinilit niyang putulin ang dila, subalit biglang hinila ng aswang ang malapot na dila, kaya isang maliit lang na sugat ang natamo nito. Umatungal ang tiktik at mas lalo pang nagwala ito dahil sa ginawa ni Luz.
Nagpatay sindi ang ilaw at mula sa nakasaradong bintana ay bigla itong bumukas at may natanaw kaming nakabaliktad na figura ng tao. Napahawak ako ng mahigpit kay Luz. Hoy, akala mo ba hindi kita kilalang aswang ka? Alam ko rin na ikaw ang pumatay kay Rhoda. At higit sa lahat, alam ko kung saan ka nakatira. Mas lalo itong nagalit sa aking sinabi. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas. Lumalaki na ang butas sa bubungan at ilang sandali na lang makakapasok na ang tiktik sa silid. Narinig namin ang isang boses sa labas. Buwisit kang aswang ka. Pamilya ko talaga ang bibiktimahin mo. Halika dito at magtutuos tayo. Narinig namin ang paglundag na nilalang. Tumayo ako at nakita ko na nagpambuno si Bon at ang tiktik. Nakalabas ang dila nito at tumutulo ang laway. Kawangis ng baboy ramo ang kaanyuan ng tiktik. Sinunggaban agad si Bon ng tiktik. Mabuti na lang at agad itong nakailag. Ngunit sa pangalawang sugod nito ay nakalmot siya sa may braso. Sinamantala ni Bon na nakatilikod ang tiktik at tinaga ito. Natamaan niya ang balikat ng aswang, ngunit bigla itong nawala nang tatagain sana niya ito muli. Nakiramdam si Bon sa paligid. Mabuti na lang at agad na unahan niya ang nilalang sa balak na itong atakehin si Bon sa likuran. Humandusa ito, bumalik ito sa pagiging tao at tama si Luz. Aswang nga ang matanda na humawak sa aking tiyan. Unti-unting nasunog ang katawan ng tiktik hanggang sa naging abo. Pumanaog kami ni Luz at tinulungan si Bon na makapasok sa bahay. May kalaliman din ang sugat ng kanyang natamo. Matapos malinis ang sugat, ay pinainom ko siya ng gamot. Nawala na rin ang sakit sa aking tiyan. Mabuti na nga lang at napaaga ang uwi ni Bon dahil biglang sumama ang panahon. Magandang araw po sa iyo, Miss Patty, at sa lahat po ng taga-subaybay ng iyong channel. Ako po si Cardo, 20 taong gulang, tubong Negros Oriental. Ngayon po ay ibabahagi ko ang aking hindi malilimutang karanasan. Nangyari po ito nung ako po ay nagtungo sa baryo kung saan nakatira ang aking kasintahan. Na mga panahon pong iyon, ay inimbitahan po kami ng aking kasintahan na si Ira sa kanilang baryo sapagkat ang sabi sa akin na aking kasintahan ay fiesta sa kanilang baryo. Noong una ay ayaw ko po sanang paunlakan ng aking kasintahan sa kanyang paanyaya sa akin. Sa kadahilanan pong hindi naman po ako mahilig makipiesta. Ngunit dahil sa pagmamahal ko sa aking kasintahan ay nagpasya na rin ako na paunlakan siya sa kanyang imbitasyon sa akin. At habang kami nag-uusap ng aking kasintahan, ay bigla kami nagulat dahil naroon pala sa labas ng pintuan ng aking tahanan na aking mga kaibigan na sina Roy at Jay. Nakikinig pala ang mga ito sa aming usapan. Kuya Cardo, pwede ba kaming sumama sa pupuntahan niya ni Ate Ira? Oo nga naman bro, sama mo naman kami sa pupuntahan ninyo. Mukhang masarap ang pagkain dun eh. Ay naku talaga kayong dalawa. Basta pagkain ng usapan ang bibilis ninyo at ang lalakas ng mga pandinig ninyo. Syempre naman Kuya Cardo, minsan lang yan sa isang taon. Kaya wag nang pakawala ng grasya. Ay naku kayo talaga. Huwag kayong magpaalam sa akin. Kay Ira kayo magpaalam. Sige na Cardo, isama mo na sila. Basta ito ang billing ko sa inyo ha. Pag may nag-iya sa inyo doon, huwag kayong sasama. Kapag may nag-alok sa inyo o nagbigay sa inyo ng pagkain, huwag ninyong kukunin. Doon lang kayo sa bahay namin mamalagi hanggang matapos ng fiesta. Maliwanag ba yun, Roy at Jay? Opo Ate Ira. At ang mga oras na yun, ay kinabahan na ako sa mga sinabi ni Ira sapagkat
Alam ko na ang ibig niya sabihin. Batid ko na sa baryong pupuntahan namin ay may mga nakatirang mga hindi ordinaryong tao. At ng mga oras na iyon, ay kinutuban na rin ako ng matinding takot at kaba at napansin iyon ni Ira. Huwag kang mag-alala, Cardo, dahil hindi ko ipapabayaan ng mga kaibigan mo. Basta sundin niyo lang ang sasabihin ko. At dahil sa sinabing iyon na aking kasintahan, ay bahagyang napanatag ang loob ko at napatango na lamang ako sa sinabi nito. Pagsapit ng alas 8 ng umaga ay nagtungo na kami sa baryo na aking kasintahan at pasado alas 9 ng umaga na makarating sa baryo ng aking kasintahan. Habang kami ay naglalakad patungo sa tahanan ng aking kasintahan ay napansin namin nakatingin sa amin ang mga tao at ang sasama pa ng tingin ng mga ito sa amin at maya-maya pa ay natigilan kami sa paglalakad sapagkat may 3 binatang humarang sa aming daraanan at nanlilisik ang mga mata ng mga ito. Ops. Sandali lang mga kaibigan, hindi niyo pwedeng galawin ang 3 kasama ko dahil mga bisita ko ang mga iyan. At pagkatapos magsalita ni Ira ay nagsitabihan ang mga 3 binata at nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. At habang kami ay naglalakad ay nakaramdam ako ng mabigat na enerhiya at sa pakiwari ko ay hindi talaga ordinaryo ang mga taong nakatira sa baryong iyon. Nang marating na namin ang tahanan ni Ira ay kaagad naman kaming sinalubong ng mga magulang nito. Nang mga oras na iyon, nakaramdam ako ng kapanatagan nang marating na namin ang tahanan ng aking kasintahan. At pakiwari ko ay mababait ang mga magulang ni Ira. Sige na Ira anak, ipaghanda mo na ng makakain ang nobyo mo at ang kanyang mga kaibigan. Wika ng ina ni Ira sa kanyang anak at sa pagkakataong iyon ay buong galang kami nagmano sa mga magulang ni Ira at natuwa naman ang mga ito sa amin. Maya-maya ay may inabot sa amin ang ina ni Ira na tig-iisang kwintas. Mga iho, isuotin niyo ang kwintas na ito dahil hindi ordinaryong tao ang mga nakatira sa baryong ito. At kinuha namin ang mga kwintas na ibinigay sa amin ng ina ni Ira. Ay iniyaya na kami ng mga magulang ni Ira na pumasok na sa kanilang tahanan. At ng mga oras na yon ay nagtungo na kami sa hapagkainan. Ngunit bago ako kumain, ay kumuha muna ako ng 1 piraso ng kalamansi na nasa aking harapan at pinigaan ko ang plato na may nakahaing kanin at ulam. At ang mga sandaling iyon ay nakita kong hindi naman nagbago ang itsura ng kanin at ulam na nakahain sa plato kung kahit napanatag na ang aking loob at nagsimula na akong kumain. Huwag kang magkalala, Cardo, dahil totoong pagkain ng taong nasa harapan ninyo. Huwag kayong matakot dahil hindi namin kayo sasaktan. Ngayon pa lang ay sinasabi na namin sa inyong 3 na nalahi kami ng mga mabuting aswang. Pero hindi kami katulad ng mga aswang na nakatira sa baryong ito. Ang mga aswang na nakatira sa baryong ito ay masasama at tinatablan ng mga pangontra sa aswang. Pero ang lahi ng mga mabuting aswang na katulad namin ay di tinatablan ng mga pangontra sa aswang at nakakain din namin ang pagkain ng tao kaya huwag kayong matakot sa amin. Wika ng ina ni Ira. At dahil sa mga sinabing iyon ng ina ni Ira, ay doon ko nalaman na ang pamilya ni Ira ay kabilang sa lahi ng mga mabuting aswang. Na mga sandaling iyon ay nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ng mga magulang ni Ira at ang matapos na kaming kumain ay sumilip ako sa bintana. At sa pagkakataong iyon ay nagtaka ako dahil napakatahimik ng fiesta sa baryong ito. Wala akong nakikitang kahit isang taong naglalakad sa lansangan at maya-maya ay nilapitan ako ng aking kasintahan at kinausap. Ira, mahal, maaari ba ako magtanong sa iyo? Oo naman, Cardo. Nagtataka lang kasi ako dahil ang tahimik ng fiesta sa baryong ito. Bakit ganun? Yun ba? Ganito kasi yan, Cardo. Mamayang gabi pa kasi magsisilabasan ng mga nakatira dito dahil maghahanap sila ng mabibiktima. At ng mga oras na yon ay muli ako nakaramdam na matinding takot dahil sa sinabi na aking kasintahan. At napansin iyon ng mga magulang ni Ira. Alam mo iho, hindi ka dapat matakot dahil hanggat suot-suotin niyo ang kwintas ay di kayo maaamoy makikita at mahahanap ng mga itim na aswang. At hindi rin namin kayo pababayaan
na galawin ng mga nakatira dito. Wika ng ama ni Ira. At dahil sa aking mga nalaman ay minabuti ko at ng aking mga kaibigan na si Roy at Jay na huwag nang gumala sa baryo. Kung kaya't nanatili na lang kami sa loob ng tahanan ni na Ira. Cardo, mahal, pasensya ka na kung hindi ko kaagad sinabi sa iyo ang tunay kong pagkatao. Natatakot kasi ako na baka pag nalaman mo ang tunay kong katauhan ay iwan mo ako. Ayos lang yun, Ira, mahal. Naiintindihan kita at tanggap ko kung ano ang pagkatao mo at alam ko naman na mabuti kayong nilalang. Alam ko na di kayo kumakain ng tao. Tama ka sa sinabi mo, mahal. Nang sumapit na ang gabi, ay doon nagsimula ang mga nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. At habang kami ay nakahiga sa isang bakating silid ng aming tinutulugan, ay nakarinig kami ng malakas na pag-angil at kasabay noon ay ang malalakas na alulong ng mga aso. At ang mga sandaling iyon ay takot na si Roy at ayaw nang bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Jay. Kuya Jay, huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Baka kainin ako ng mga aswang. Ano pa, Roy? Huwag ka nga maingay dyan. Sige ka, baka marinig ka ng mga aswang na iyan. At maya-maya pa ay biglang tumahimik ang buong paligid. At pinakiramdaman namin ang buong paligid at binuksan ko ng kaunti ang bintana. At ng mga sandaling iyon ay bigla kaming nagulat sapagkat nakarinig kami ng sigaw ng mga tao. Sigaw ng pagmamakaawa at sigaw ng paghingin ng tulong. Tulong! Huwag po! Tulong! Huwag po! Huwag po! At sa di kalayuan ay nakita ko ang isang aswang na nilalantakan ang katawan ng isang lalaki. At maya-maya ay nakita ko mula sa himpapawid ang isa pang aswang na may nilalantakan ding isang tao. At sumisirit pa ang dugo ng mga iyon. At ang mga sandaling iyon ay halos masuka ako sa aking mga nakita. At ang mga nakita ko ay nakita rin na aking mga kaibigan. At ang mga sandaling iyon ay kitang-kita namin ng pagbaha ng mga dugo sa labas at ang mga nagkakalat na bangkay ng mga inosenteng tao. At kahit sanggol ay hindi pinaligtas ng mga gutom na aswang. At ang hindi ko na makayanan ang aking mga nakita ay bigla na lang akong nawala ng malay. Kinabukasan ay nagising na lamang ako na naroon ako sa isang silid at nasa kaliwang gilid ko ang aking kasintahan na nakatingin sa akin. Kamusta na pakiramdam mo, iho? Tanong sa akin ng ina ni Ira. Medyo ayos na po ako. Tugon ko naman sa tanong ng ina ni Ira. At pagkalipas ng ilang sandali ay bumangon na ako sa aking hinihigaan. At na matapos na kami makapag-almusal ay nagpaalam na kami sa mga magulang ng aking kasintahan na kami ay uuwi na. At kasama namin sa aming pag-uwi si Ira. At hanggang sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan ay naalala pa rin namin ang mga pangyayari kagabi. Ngunit kahit na ganun na aking nasaksihan sa baryo ng aking kasintahan ay hindi ko pa rin hihiwalayin si Ira dahil alam ko na hindi siya masamang aswang. At mapang hanggang ngayon, Miss Patty, ay napag-uusapan pa rin namin ang aming mga nasaksihan at ang nakakakilabot na karanasan na aming nasaksihan ay hindi namin malilimutan kahit kailanman. Hanggang dito na lang po ang aming kwento. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Siya, si Magdalena, ang babaeng gagawin ng lahat para ipaglaban ang isang taong pinakamamahal sa buhay kahit na magkaiba ang kanilang lahi. Napakasakit na marinig mula sa mga magulang mo na tutol sa pagmamahal mo sa isang tao. Gusto ko lang naman mamuhay na masaya pero hindi nila maigbigay sa akin. Sinubukan kong lumaya sa bahay ng aking mga magulang subalit na naig pa rin
ang takot sa aking isipan. Ayokong iwan ang aking mga magulang na lubhang nag-aalala sa akin. Dapat nga sana ay hindi ko na lang inibig ang taong nagpapatibok ng puso ko ngayon. Magkaiba kasi ang aming lahi at yan ang malaking problema na tinututulan ng aking mga magulang. Alam ng aking mga magulang ang tunay na pagkatao ng aking iniibig na si Julio. Bago ko siya sinagot ay wika ko sa kanya na dapat hindi niya ilihim ang tunay niyang pagkatao sa aking mga magulang. Kung mahal niya ako ay handa niyang gawin ang lahat para tanggapin siya ng aking mga magulang. Subalit isang malaking hamon ito sa aming pag-iibigan ni Julio. Maraming tutol dito at isa na rin rito ang aking mga magulang. Alam mo Magdalena, hindi talaga ako tatanggapin ng iyong mga magulang dahil sa magkaiba tayo ng lahi. Siguro ay hindi tayo para sa isa't isa, kaya tanggapin na lang natin ang katotohanan. Huwag mong isipan ng ganyang bagay, Julio. Alam ko na pagsubok lang ito. Kaya natin lagpasan ang pagsubok na ibinigay ng Diyos. Hanggang kailan ako maghihintay na tanggapin ako ng mga magulang mo, Magdalena? Tumakas tayo, Julio, at mamuhay tayo ng tahimik. Gustuhin ko man ang plano mo, Magdalena, pero isang malaking panganib naman ang aking kakaharapin pag ginawa natin yan. Hanggat hindi kita nadadala sa aking mga kalahi para ipakilala na umiibig ako sa isang mortal, ay hindi tayo tatantanan ng mga yun. Mahanap pa rin nila tayo, pati mga magulang mo ay matadamay rin at papatayin ng mga kalahi ko. Ngayon ay natakot na rin ako sa mga pinagsasabi ni Julio sa akin. Hanggang kailan kaya ako papalayain ng aking mga magulang at tanggapin nila ang katotohanan ng iniibig ko ay isang aswang. Hanggang isang araw ay nagbago ang ihip ng hangin. Nag-usap kami na aking mga magulang tungkol kay Julio. Tinanong nila ako kung mahal ko ba daw si Julio. Wika ko sa kanila na mahal ko si Julio. Wika nila sa akin na, sige anak, kung ano nasa puso mo ay sundin mo. Nasa tamang edad ka na at kaya mo na magdesisyon kung ano ang tama at mali. Kalaunan ay pumayag na rin ang aking mga magulang na sumama ako kay Julio para maging okay ang lahat at wala nang hadlang sa aming pagmamahalan. Sumama ako kay Julio sa probinsya nila sa Capiz para ipakalala ako sa kanila. Nagpapasalamat ako sa iyo, Magdalena, dahil ipinaglaban mo talaga ang pagmamahala natin dalawa. Pinapangako ko sa iyo na walang masamang mangyayari sa iyo doon sa pagharap natin sa aking mga magulang. Pagdating sa daungan, ay sumakay kami ulit ng jeep papunta sa kanilang baryo. Hapon na nang makarating kami sa lugar nila. At pagdating namin sa bahay nila Julio, ay agad sumalubong ang magulang ni Julio. Naging maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Hindi naman naging hadlang ang mga magulang ni Julio sa aming dalawa. Ilang araw din akong nanatili sa kanilang bahay. At tuwing hating gabi rin ay nawawala sa aking tabi si Julio. Ganito pala ang buhay kapag umiibig ka ng aswang. Siguro ay masasanay rin ako sa ganitong uri ng buhay. Pero pagkalipas ng isang buwan, ay may nagpunta sa bahay nila Julio. Kamag-anak nila at tila ang sama kung makatitig sa akin. Wika pa niya kay Julio na, may bisita ka pala dito, Julio. Kaya pala minaamoy ako masarap. May espesyal ka palang bisita. Wika naman ni Julio sa kanyang kamag-anak na, sige, subukan mong galawin ang mahal ko sa buhay. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Nagkasagutan pa sila ni Julio dahil sa akin. Agad ko naman sinabihan si Julio na huwag nang patulan. Pagkaalis ng lalaki ay agad itong nag-iwan ng mga salita na babalik daw sila kasama pa ang mga lahi ni Julio. Ako naman ay hindi ko na lang pinansin ang mga salitang binitawan ng kanyang kamag-anak. Wika ni Julio sa akin na dapat makabalik na ako kaagad sa amin dahil malaking gulo ang aming kakaharapin kung magkakatotoo ang mga salitang binitawan.
ng kanyang mga kamag-anak. Anong ibig mong sabihin, Julio? Anong malaking gulong pinagsasabi mo sa akin? Nanganganib ang buhay mo, Magdalena, sa piling ng kalahi ko. Gusto ka nilang patayin. Pero hindi mangyayari yun dahil ipaglalabang kita hanggang sa huling hininga ko. Nagtanong ako kay Julio kung ano ang mabuting gawin. Wika naman ni Julio sa akin na mas maigi na bumalik na lang muna ako sa amin at susunod na lang daw siya pagkatapos maayos ang problema. Ayoko sanang pumayag sa kagustuhan ni Julio na ako lang mag-isang umalis. Subalit wala naman akong magagawa. Nagpupumilit na siya. Kung mahal ko daw siya, ay sundin ko ang kanyang mga sinabi. Umalis ako na tumutulo ang aking mga luha. Habang papalayo na ang barko na aking sinasakyan, ay di ko maiwasan na mag-alala kay Julio. Pagdating ko sa amin, ay sinalubong kaagad ako ni Mama at tinanong kung bakit ako lang mag-isa. Wika ko kay Mama na susunod na lamang si Julio dahil meron pang mahalagang aasikasuhin sa kanilang lugar. Napansin din ni Mama ang aking mga mata na tila ang lungkot. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay ko kay Julio, ay hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Miss ko na si Julio at gusto ko na siyang makita. Subalit ang ilang araw na paghihintay ay napalitan ng isang buwan. Subalit wala pa rin Julio ang nagpapakita. Umaasa pa rin ako na muli magpapakita si Julio sa akin. Siguro matutuwa yun pag nalaman niya nagbunga talaga ang aming pagmamahalang dalawa. Hanggang sa dumating na lang yung araw na may napabalita na lang sa radyo na merong isang tao nagngangalang Julio na taga-Capiz at ang pamilya nito ay pinatay ng mga hindi nakikilalang lalaki. Bago pa daw mapatay ang lalaki ay tila isang madugong labanan ang nangyari. Dahil sa mga sugatan na tamo nito sa katawan at pati na rin ang kasama nito sa kanilang bahay. Kaya pala pinauwi ako ni Julio sa amin dahil hindi niya gusto madamay ako. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na hindi na muli magpapakita sa akin si Julio. Nawala man si Julio sa akin, subalit meron namang siyang mahalagang alaala na iniwan. Ito ay ang aming anak na pinangalanan ko ring Julio. Binuhos ko na lang ang aking pagmamahal sa iniwan niyang anak sa akin. Ang anak din namin ni Julio ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na dapat ay hindi ako sumuko sa buhay. Gaya noong pagmamahala namin dalawa ng kanyang ama ay hindi namin sinukuan. Hanggang lumipas ang maraming taon at lumaki na rin si Julio. Sa pagkawala ni Julio sa aming buhay, kahit kailan ay hindi na ako nag-asawa muli. Binuhos ko na lang ang aking pagmamahal sa naiwan niyang anak. Alam ko naman na sa tamang panahon ay magsasama rin kami ulit ng taong pinaglaban ko. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang aking kwento na ibabahagi. Lagi natin tandaan na ang aswang man o tao ay may karapatan din umibig sa isa't isa. Dahil ang mundo ay ginawa ng Diyos, di lang sa tao, pati na rin sa mga aswang na naninirahan dito. Kaya wala dapat manghusga sa pagmamahalan namin dalawa. Hello po, Miss Patty. Itago ko na lang po ang tunay kong pangalan for my safety. At ang resort na babanggitin ko ay hindi ko na lang po sasabihin kung anong pangalan nito. Ako si Z from Tagum City. Ang karanasan ko ay tungkol sa isang babae na nanganak ng tikbalang at aswang dito sa Mati, Davao Oriental.
Noong nasa 16 years old po ako, ay sabi ni mama at papa ko na magbabakasyon daw kami sa Mati Davao Oriental sa isang resort kasi mataas daw po ang grade ko, pati ng kuya ko. Sa bandang 9 AM pumiyahin na kami papunta ng Mati. Bandang 11 AM, dumating na kami sa exact place sa Mati at nalimutan namin magdala ng pinggan at baso. Maya-maya, ako at si kuya ay pumunta muna sa isang palengke para bumili ng pinggan at baso. Sa lahat-lahat na importante, yun pang nalimutan namin. Bandang 12 na makaalis kami papunta ng palengke. At sabi ng kuya ko, "Alam mo Z, may nararamdaman ako sa isang babae." Sabi ko naman, "Bakit naman?" Sabi ko pa sa kanya na, "Maganda siya kuya ha, may gusto ka ba sa kanya?" Sabi naman ng kuya ko, "Maganda siya, pero may bitbit na malas." Sa totoo lang, ang kuya ko ay may third eye at magaling mangusisa ng mga tao na may tinatagong sikreto. So ako naman biglang nagsabi ng, "Kuya, yan ka na naman. Bilisan na nga natin ako. Nakatingin na sa atin ang babae. Yung babaeng tindera ng palayok at may tindang daing." Binilisan namin ang paglalakad papunta sa may tindahan na may tindang pinggan at baso. Nung nasa tindahan na kami, sabi ng ali sa amin, "Naku iha, iho. Yung babaeng nakatingin sa inyo, tao yan. Pero ginahasa daw ng isang albularyo na may lahing mangbabarang at aswang." At sabi pa ng ali, hindi daw totoo yung albularyo. Huwad lang daw ito. At yung babae daw ay pinagsamantalahan din daw ng isang kapre. Kasi ang babae ay nakatira sa isang liblib na lugar sa Mati. Kami nagulat sa sinabi ng ali sa amin. Tanong ng kuya ko, "Ano po ang pangalan ng babae?" "Siya si Lizelle del Pilar." Ang mga magulang niya ay nasa abroad. Iniwan niyang babae para may maiwan sa kanilang bahay at may maglilinis. Umuwi lang daw ang kanyang mga magulang tuwing December. Sabi pa ng ali na ginahasa daw ang babae dahil magpapatingin sana daw siya kasi may nararamdaman siya na iba sa bahay. At sabi daw ng huwad na albularyo na may lahing aswang na pumikit ka. At di na daw namalaya ng babae na nakatulog siya. At nagtataka daw ang babae na wala na siyang suot pang loob. Masakit ang puso niya at doon nakumpirma na ginahasa siya. Pero hindi siya nagreklamo kasi alam ng babae na yung huwad na albularyo ay may kayang gawin sa kanya kung sakaling gumawa siya ng hakbang o magsumbong siya kanino man. 9 months ago at buntis na pala ang babae. Manganganak na nung buwan na yon. So ako, pagod na ako, sabi ko kay kuya na, "Kuya, alis na tayo, pagod na ako." Sabi ni kuya, "O tara." Sabi namin sa ali bago kami umalis, "Thank you po sa pag-share ng kwento sa babae na yon." Sabi naman ng ali sa amin na, wag ninyong ipagsasabi ang kwento na yan kasi alam ng taga dito ang sekreto ng babae. Baka kasi daw malaman ng iba, baka patayin daw kami ng huwad na albularyo." At pahuling sabi sa amin ng ali na kahit malayo at tumakas na daw ang huwad na albularyo, malalaman daw niya kung sino ang magsasabi ng tungkol dito. Pero yung ali ay meron pang kontra pang barang. Nung pauwi na kami palabas ng palengke, may nagkagulo sa labas at doon nanganak na ang babae. Doon nakita namin ang patay na sanggol na may halong kapre at aswang. Grabe ang balahibo nito at yung itsura ay kagaya ng picture ni Santanas na may sungay at mahaba ang kanyang mga kuko sa kamay at may buntot pa sa puwetan. Sabi ng babae na si Lizelle na kailangan niya daw magamot at pumunta sa totoong manggagamot para hindi na siya gambalain ng kapre at ng huwad na matandang albularyo. Kami ang nagdala sa babae sa isang totoong albularyo. Sumama din yung ali sa amin at siya nagsabi na doon pumunta sa totoong manggagamot. Nung nagamot ng babae, kailangan niya na umalis kaagad para hindi na siya gambalain at kailangan niyang tumawid sa dagat para mawala ang sumpa na iniwan ng huwad na albularyo. At hinatid namin yung babae sa bus station. Binigyan namin si Lizelle ng pera para sa pag-alis niya kinabukasan.
At yung bata pala na sinilang niya ay sinunog at nilagyan ng asin. Na makabalik na kami sa resort ay nalaman din pala ng magulang namin ang nangyari sa babae. At lumipas ang mga taon, bumalik kami sa Mati last week. Namatay na pala yung babae. Umuwi pala yung babae last month galing abroad. Natulog lang daw sa duyan at doon hindi na humihinga. May sabi-sabi na ang matanda daw ang pumatay kasi bago daw namatay ang matanda noong 2021, gumawa daw ng ritual ang matandang huwad na albularyo sa bahay ni Lizelle bago ito mamatay. At yung alin naman ay buhay pa pero matandang matanda na. Yun lang po Miss Patty. At maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Magandang araw po sa iyo Miss Patty at sa lahat po ng taga-subaybayan ng iyong channel. Ako po ulit ito, si Cardo. Narito po ako muli para ibahagi sa inyo ang isa ko pang karanasan. Noong nakasugupa ko ang dating maliligaw ng aking kasintahan. Ito po ay nangyari nung ako po ay magtutungo sana sa bundok upang dalawin po ang aking mga tanim. Pero bago ko po ito ikwento sa inyo, ay ikukwento ko po muna ang mga nangyari nang makauwi na po kami ng aking mga kaibigan sa aming baryo kasama ang aking kasintahan. Nang makauwi na po kami sa aming baryo, ay nagpaalam na po sa aming dalawa, sina Roy at Jay. O paano Kuya Cardo? Ate Ira, uuwi na po muna kami sa aming bahay. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Nang matapos na po ako magsalita, ay naglakad na sina Roy at Jay papaleho sa aming dalawa ni Ira. At nang makalayo na sa amin ang dalawa, ay kami naman ni Ira ang nag-usap. Ira, ano ang plano mo ngayon? Uuwi ka na ba sa bahay ninyo? Hindi na muna mahal. Dito na muna ako sa baryo ninyo mananatili. At saka nakapagpaalam naman ako kay na mama at papa na dito muna ako mananatili sa baryo nyo. Ganun ba? Saan ka naman tutuloy kung mananatili ka sa baryo namin? Wala ka namang kamag-anak dito. Saan pa ba? Sa bahay mo. Nang mga sandaling iyon, ay nagulat ako sa tinuran ni Ira. Na mga panahon pong iyon kasi wala na po akong mga magulang at kapatid. 8 taong gulang pa lamang po ako nang pumanaw na ang aking mga magulang at kapatid. Namatay po sila dahil sa pakikipaglaban sa isang mabangis na aswang at ang lolo't lola ko naman ay pumanaw na rin dahil sa katandaan. Kung kaya't ako na lamang ang natira sa tahanan. Teka lang Ira, maraming mga marites dito at kapag nakita ka nilang tumutuloy sa bahay ko, ay iisipin ng mga marites na iyon ay binabahay na kita. Hayaan mo sila, Cardo. Huwag mong intindihin ang mga sasabihin nila. At saka, doon din naman tayo patungo balang araw, di ba? Wika ni Ira sa malambing na tinig. Sabay tingin nito na may pagkapilang tingin sa akin. Pagkatapos ay ngumisi pa ito ng nakakaloko sa akin. Ikaw talaga Ira. Pasaway ka talaga kahit kailan. Para may kahulugan kasi yung mga tingin mo ha. Pasensya ka na, pero hindi ko gagawin ang mga nasa isip mo ngayon. Mataas kasi ang mga respeto ko sa inyong mga babae. Tugon ko naman sa aking nobya. At sa pagkakataong iyon, ay lumapit na sa akin si Ira. Sabay akbay nito sa akin. Kaya nga kita pinili dahil matino kang lalaki at hindi ka katulad ng dati kong maliligaw na aswang. Mayabang kasi yun at walang respeto sa mga babae. At saka kabilang iyon sa lahi ng mga masasamang aswang. At saka sa lahat ng mga nanliligaw sa akin ay ikaw lamang ang may magandang ugali. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin ka. Napangiti na lang ako sa mga oras na iyon dahil sa tinuran ni Ira sa akin. Pero kung magbago ang isip mo ay hindi kita pipigilan kung gagawin mo ang mga bagay na iyon. Biro pa ni Ira sa akin, sabay tawa nito na mahina. Palabiro ka talaga mahal. Wika ko naman sa aking kasintahan. Nang matapos na kami mag-usap ni Ira, ay pumasok na kami sa aming bahay. At na makapasok na ako sa aking tahanan, ay nagtungo muna ako sa aking silid upang magpahinga muna saglit. Samantalang si Ira naman
ay naupo lang sa may sala. Ngunit habang ako'y nakahiga sa kama ay hindi ko namalay nakatulog na pala ako. Pagsapit ng tanghalian ay nagising na lamang ako sapagkat naramdaman ko na tinatapik ako ni Ira. "Cardo mahal, bumangon ka na riyan dahil tanghalian na." Nang mga sandaling iyon ay bumangon na ako sa aking kama. Pagkatapos ay sabay kami nagtungo ni Ira sa hapagkainan sapagkat sinabi pa nito sa akin na nakapagluto na siya ng panahalian namin. At habang kami ay kumakain ay kinausap ko ang aking nobya at sinabi ko sa kanya na magtutungo ako sa bundok upang dalawin ang aking mga tanim. Pumayag naman ito at sinabihan ako na mag-iingat sa aking pagtungo sa bundok. "Habang wala ka ay babalik muna ako sa bahay namin dahil may nalimutan akong kunin." Dugtong pa ni Ira sa kanyang sinabi. "Sige, mag-iingat ka rin ah." Tugon ko naman kay Ira. At nang matapos na kaming mananghalian ay nagtungo na kami ni Ira sa aming mga pupuntahan. Habang ako'y naglalakad patungo sa bundok ay pinagmamasdan ko ang buong kapaligiran. Ngunit maya-maya ay bigla ako natigilan sa aking paglalakad sapagkat hinarangan ako ng isang lalaki at kilala ko ang lalaking ito. Siya si Ronel, ang lalaking nanligaw noon kay Ira. Hindi ito sinagot ni Ira sapagkat napakayabang nito at walang respeto sa mga babae. "Hoy Cardo, kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, ay hiwalayan mo na si Ira sapagkat hindi ka nababagay sa kanya." Maangas na wika sa akin ni Ronel. "Alam mo pare, kung ayaw sa iyo ng babae, huwag mo nang pilitin dahil masasaktan ka lang. Kung naging matino ka lang sana sa panliligaw mo kay Ira, ay may pag-asa pa sanang maging kayo. Kaso anong ginawa mo noon? Pinagtangkaan mo pang pagsamantalahan si Ira? Alam mo pare, napakamanyakis mo at wala kang respeto sa mga babae. Kaya nga wala nagkakagusto sa iyo dahil sa ugali mo." Matapang na tugon ko at paliwanag ko naman sa hambog na binata. "Aba talaga namang sumasagot ka pa?" Napipikon tugon ni Ronel sa akin. At pagkatapos magsalita ni Ronel, ay mabilis ito nagbagong anyo bilang isang gabunan. Ngayon ay magsisisi kang hampas lupa ka. Magpaalam ka na sa mundong to dahil ito na ang huling araw mo dito. Siya nga pala, ang pamilya namin ang pumaslang sa mga magulang mo noon. At ngayon ay susunod na kita. Sayang nga lamang at hindi makikita ng pinakamamahal mong si Ira ang iyong kamatayan. At dahil sa aking mga narinig, ay muling nabuhayan ang pag-asa ko na may ipaghiganti ang pagkamatay ng aking mga magulang at kapatid. Muli na naman nagkakagulo ang mga taga-Baring Masisay. Sunod-sunod na naman kasi ang nawawalang kabataan at teenager sa kanilang baryo. Ngayong araw ay muling nagulantang ang kanilang lugar sa pagkawala ng 3 teenager. Walang may idea kung saan ito nagtungo sapagkat walang nakakita sa kanila. Pumapalaho ng iyak si Aling Tinding, lalo na at nalibutan niya ang buong baryo sa kakahanap kini Ika. Ganon din ang mga magulang ng 2 pang teenager na kasabay na nawala sa anak ni Aling Tinding. Nai-report na nila ito sa pulis pero hindi pa nila ito pwedeng hanapin hanggang hindi pa ito nawawala sa loob ng 24 oras.
Tumulong na rin sa paghahanap ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit tulad ng mga naunang nawawala, ay wala rin bakas na natagpuan kung saan sila pwedeng magsimulang hanapin ito. Masakit na sa balat ang sikat ng araw at nakaramdam na rin ng gutom at uhaw sila Aling Tinding. Napadaan sila sa karinderya ni Mang Lupe, kaya doon sila nagtanghalian. Maging ang may-ari ng karinderya ay nagpasya na rin na tulungan sila sa paghahanap. Habang kumakain, napansin ni Aling Tinding si Tonyo na lumabas ng kanyang tindahan. May dala itong itim na malaking supot habang pasan ito sa kaliwang balikat. Inaya ito kumain ni Aling Tinding pero tumanggi ito dahil magtatapon pa umano ito ng basura. Isa sa mga kapitbahay nila ang tumawag kay Tonyo upang mag-order ng 3 kilo ng karne. Bakas sa mukha ni Tonyo ang tuwa at sinabing tamang-tama ang pag-order niya dahil may bago umano itong kinatay na karne. Hindi alam ni Aling Tinding kung bakit bigla na lang siyang kinilabutan habang nakikinig sa usapan nila Tonyo. Pakiwari niya, may ibang kahulugan ang sinabi nito. Kaagad niya iwinaksi niya sa kanyang isipan ang pagdududa. Matagal na nila itong kapitbahay at mabait naman si Tonyo, kaya imposible na gagawa ito ng mga kakaiba. Nag-aagaw dilim na nang umuwi sa kanilang tahanan sila Aling Tinding. Laglag ang balikat na umupo siya sa kawayang sofa at umahagulgol. Hindi na niya alam kung saan pahahanapin ang anak. Nangako naman ang mga pulis na tutulong na sila sa paghahanap kinabukasan. Dala ng stress at matinding pagod, hindi na malaya ni Aling Tinding na nakaidlip na siya. Nagising na lang ang Alin nang biglang may kumalampas sa pinto. Aling Tinding, Aling Tinding! May balita na ho sa nawawala! Sigaw ng nasa labas ng pinto. Napabalikwas ng bangon ang Ale at papungas-pungas na tinungo ang pinto. Napagbuksan niya si Allen na humahangos at ibinalita sa kanya na may natagpo ang mga bangkay sa may ilog. Hindi maiwasang kabahan ang Ale. May halong panginginig pa habang pababa siya ng hagdan. Sa sobrang pagmamadali, nakaligtaan na niya isara ang pinto ng kanyang bahay. Pagdating nila sa ilog, marami ng mga tao ang nagkukumpulan. Medyo nahihirapan pa si Aling Tinding na sumingit dahil sa dami ng mga nakikiisyoso. Halos panawan siya ng ulirat nang makita ang isang nakadapang babae. Nasuot ang damit na anak ni Aling Tinding. Natatandaan ng Ali ang suot ng anak bago ito mawala, kaya kumpirmadong anak niya ang dalaga na nakahandusay at wala nang buhay. Malakas na napahagulgol ang Ali. Ganon din ang iba pang mga magulang ng mga bangkay. Labis ang paghihinagpis ni Tinding. Hindi niya lubos akalain na maglilibing siya ng sariling anak. Sa unang gabi ng lamay, may natagpuan si Tinding na isang maliit na papel. May nakasulat doon na kilala umano nito kung sino ang pumapaslang sa kanilang baryo. Nais din ang nagsulat na papuntahin siya sa may ilog kung saan natagpuan ang mga bangkay. Kahit medyo nag-aalangan ang Ale, mas nanaig pa rin sa kanya na malaman kung sino ang pumaslang sa kanyang anak. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kamag-anak na may pupuntahan ng saglit. Bago umalis, kinuha niya muna ang nakacharge na flashlight at agarang nagtungo sa ilog. Habang papalapit siya, may naulinigan siyang mga kaluskos mula sa kanyang likuran. Wala naman siyang nakitang tao o hayop na lumingon siya. Bigla na lang nakadama ng di mapaliwanag na takot ang Ale. Pati ang kanyang mga paa ay tila ba ayaw nang magpatuloy. Akmang babalik siya sa bahay niya nang mula sa kanyang likuran ay may tumaman na isang matigas na bagay sa kanyang ulo. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Aling Tinding. Nagising ang Ale sa hindi pamilyar na silid. Nagpalingalinga siya, ngunit aandap-andap na liwanag mula sa bumbilya ang kanyang nakita. Sinubukan niyang bumangon, ngunit laking gulat niya na mapagtanto niyang nakasilid siya sa isang sako. Tanging ang ulo niya lang ang nakalitaw. Hindi maintindihan ni Tinding kung anong nangyayari at kung paano siya napunta sa sitwasyong
Kinasasadlakan niya ngayon. Mariing ipinikit ng Ali ang mga mata. Nang may marinig siyang mga yabag papalapit, nagkunwa rin siyang tulog at pinipilit ang sarili na umayos upang hindi siya mahuli. Iminulot niya ng kaunti ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang lalaking nakatalikod habang may kinakatay dahil sa mga nagtilamsikang dugo. Halos di siya makapaniwala na makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaki. Isang binata ang kinakatay nito at pinagpuputol-putol nito ng lalaki. Pinigilan ni Tinding ang sarili upang hindi masuka sa nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumagilid ang lalaki. At nakilala niya ito. Ito ay si Tonyo. Baka sa mukha ni Tinding ang hindi makapaniwala. Hindi niya inakala na kriminal pala ang kanilang kapitbahay. Iniligay ni Tonyo ang putol-putol na parte ng katawan ng kanyang biktima sa malaking freezer. Nanlaki ang mga mata ng Ali nang tumambad sa kanya ang maraming mga parte ng katawan ng tao. Nandidiri siya habang pinagmamasan si Tonyo na kumakain ng mga laman loob ng tao. Bigla pang naging matulis ang mga kuko nito. Sa tingin ng Ali, isang aswang si Tonyo at ito din ang salarin sa pagkawala ng ilang mga kabataan sa kanilang baryo. Paglabas si Tonyo, agarang tinanggal ni Tinding ang pagkakatali niya pati ang sakong nakabalot sa kanyang kalahating katawan. Malapit na sanang matanggal ang pagkakatali nito nang biglang bumukas ang pinto at iniluwas si Tonyo na may dalang malaking itak. Nakakakilabot ang ngising pinakawalan nito habang mabalakis ang mapupulang mata ng lalaki. Dahan-dahan itong pumasok at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Tinding. Panay naman ang atras ng Ali na makikitaan ng takot. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napalunok dala ng matinding takot. Magpagayon man, pinilit niyang patatagin ang boses. Kasabay nun ay malutong niya itong pinagmumura. Nagdasal na rin si Tinding at humingi sa gabay ng Panginoon. Subalit sadyang malakas ang puwersa ng kadiliman na mga oras na yun. Mabilis siyang sinunggaban ni Tonyo at pinagkakalmot habang ang isang kamay nito ay may hawak na itak na nakahumang sa leeg ni Tinding. Panay naman ang iwas ng Ali kahit panasukol na siya nito. Buong lakas niya tinadyakan si Tonyo na naging dahilan upang mabitawan siya nito. Kahit na medyo may kahinaan na si Tinding, dala ng katandaan, pinilit niya pa rin makalabas nang mabilis sa bahay ni Tonyo. Nang makalabas, kaagad siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Halos mapaos na si Aling Tinding sa kakasigaw para lang may makarinig sa kanya. Ngunit tila tulog na ang lahat sa bawat kabahayan. Pakiramdam ni Tinding ay may parang may mali. Dati kasi kahit malalim na ang gabi ay may mga makakasulubong ka pa rin sa daan. Ang iba naman ay nagkukumpulan sa gilid ng kanilang bahay upang mag-inuman o di kaya nagkakantahan. Subalit ngayon kahit alas 10 pa lang ng gabi ay wala nang kahit isang taong makikita sa gilid ng kalsada. Nakasarado na rin ang mga kabahayan, ngunit makikitaan pa ng ilaw ang loob nito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang Ali dahil may kalayuan pa ang kanilang bahay mula sa bahay ni Tonyo. Hindi niya inalintana ang pagod at uhaw. Ang importante sa kanya ng mga oras na yon ay makatakas sa bingit ng kamatayan. Nakadagdag sa kanyang kilabot na nararamdaman ang alulong ng mga aso. Pakiwari niya, naghahatid ito ng babala ng isang nakakilabot na kamatayan. Isang nakakahindik na sigaw sa kalaliman ng gabi ang pumailan lang sa buong baryo. Napakabangis ng anyo ang nasa harapan ng Ali at mababakas na handang-handa itong pumatay. May mga matutulis na mga pangil na tumutulo pa ang malapot nitong laway at may mapupula ding mga mata na matalim ang tingin. Napaatras si Aling Tinding, ngunit alam niyang walang makakarinig sa kanyang sigaw sapagkat tila may bumabalot na itim na mahayka sa kanilang baryo. Mabilis pa sa alas 4 na dinambahan ni Tonyo si Aling Tinding. Walang awang sinakmal na matatalim niyang mga kuko ang kanyang puso ni Tonyo. Winakwak pa nito ang kanyang tiyan
upang kainin ang kanyang mga lamang loob at sarap ng sarap ito habang inangasab ang nakahaing hapunan. Namubusog ay agad siyang bumalik sa pagiging anyong tao at hinila ang katawan ni Tinding patungo sa bahay niya kung saan nandoon pa ang iba pang nawawalang mga kabataan. Doon pinutol-putol niya ang katawan ng Ali at inilagay niya sa malaking freezer kung saan nandun din ang iba pa niyang biktima. Halos magunaw ang mundo ni Teryo pag uwi na galing Maynila nang bumungad sa kanya ang balit ng patay na rin ng kanyang inang si Aling Tinding. Hindi niya lubos maunawaan ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahigit 8 taon siyang hindi nakauwi dahil sa trabaho at hindi niya inaasahan na ang pagkawalan ng 2 mahalagang tao ang magpapauwi sa kanya. 2 kabaong ang nasa harapan niya at di niya napigilan ang luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Napag-alaman niyang nakita ang ulo ng kanyang ina sa may ilog kung saan nakita ang katawan ni Nika. Ang ipinagtataka ng mga taga-baryo ay kung bakit ulo lang ni Aling Tinding ang nandoon at wala ang ibang parte ng katawan nito. Sa harap ng kabaong, ipinangako niyang pagbabayarin ang may gawa nito sa kanila. Bago umano nangyari ang pagpaslang ay nakita pa ng isang kapitbahay nila na tinatahak ni Aling Tinding ang daan patungo sa may ilog. Hindi na nito nagawang tawagin ang Ali dahil mabilis ang pagmamaneho ng driver na sinasakyan ng kanyang kapitbahay. Hinintay muna ni Teryo na mailibing ang kanyang kapatid at ina bago isinagawa ang pinaplano. Patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kabataan sa kanilang baryo kaya nagsagawa na ng aksyon ang mga opisyal ng kanilang baryo. Nakakalat ang mga pulis pati na ang mga tanod upang hulihin ang kriminal. Naniniwala sila na makakakuha rin sila ng lead tungkol sa pumapatay at nangkikidnap. Tumulong si Teryo sa mga alagad ng batas upang mas mapadali ang paghahanap nila sa kriminal. Habang sinusuri nila ang buong paligid, isang lalaki ang nakasuot ng itim na damit na may hood ang umagaw ng kanyang atensyon. May pasan itong isang malaking sako sa kanyang likuran. Masama ang kanyang kutob habang pinagmamasdan nito. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kasamahan na may pupuntahan lang siya saglit. Mabilis na sinundan niya ang lalaki at huminto ito sa isang malaking bahay. Pumasok ito sa loob habang iniwan lang itong nakabukas ang pinto. Walang pagdadalawang isip na pumasok siya sa loob ng bahay at kaagad na nagkubli. Nakamasid lang si Teryo sa bawat kilos ng lalaki. Binuksan nito ang isang nakakandadong silid at doon pabagsak na binitawan nito ang bitbit na sako. Napaigtag si Teryo nang biglang gumalaw ang sako. Maya-maya, sumigaw ang nasa loob nito at pinipilit na makawala siya. Narindi ang lalaki kaya agad niyang pinagtataga niya ang walang laban na babae. Napatakip ng bibig si Teryo lalo pa at nakita niya ang mapupulang likido na kumalat sa sako. Tumigil na rin sa kakasigaw ang nasa loob ng sako. Ilang saglit pa ay hinila nito ng lalaki at inilagay sa isang malaking freezer. Malayang napagmasdan ni Teryo ang mga putol-putol na katawan ng tao. "Aswang!" sambit ni Teryo sa kanyang sarili habang ang lalaki ay sarap na kinakain ang pinutol na daliri mula sa kamay na nasa freezer. Natulala ito sa mga nakita dahil sa buong buhay niya ngayon lang ito nakakita ng totoong aswang. Maliban sa kwento ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pinagpawisan ng malamig si Teryo. Hindi niya lubos sa kalain na totoo pala ang mga aswang at hindi ito gawa-gawa lang upang panakot sa mga bata. Biglang nag-alulong ng nakakakilabot ang mga aso sa labas. Maging si Teryo ay ramdam ang biglang pananayo ng kanyang mga balahibo sa batok. Kahit takot na takot ay pinilit na pinatatag ni Teryo ang kanyang loob upang makuha ang hustisya para sa kanyang ina at kapatid. Inilabas niya mula sa kanyang tagiliran ang batuta at punyal na ipinagamit sa kanya ng hepe ng pulis. Hindi kasi siya otorisado na humawak ng baril
kaya binigyan siya ng batuta at punyal. Buong tapang na lumabas si Teryo sa kanyang pinagtataguan at agarang hinamon ng aswang na sarap pa sa pagunguyan ng mga putol na daliri. Parang hindi na nagulat ang aswang na marinig ang boses si Teryo. Marahas itong lumingon sa kanya at ipinakita pa nito ang pagkain ng mga laman ng loob. Hindi napigilan ni Teryo ang pagsusuka. Nandidiri siya sa nakita, pati sa nakakasulasok na amoy na tila naagnas na bangkay. Pinagmumura ito ni Teryo sa labis na galit, subalit hindi man lang natinag ang aswang. Sa halip, kalmado itong kumakain ng mga hilaw na karne ng tao. Mabilis na sumugod si Teryo habang nakahumang ang punyal na hawak niya. Nakaiwas naman kaagad ang aswang at galit na ibinalibag ang hawak na mga lamang loob at hilaw na karne. Ramdam ni Teryo ang panganib na sasapitin niya kung hindi siya gagawa ng paraan upang mapatay ang aswang. Panay ang tulo ng mga malalapot nitong laway. Nawari ay natatakam sa karne na nasa kanyang harapan. Kumatungan si Tonyo at galit na galit dahil nasa pol ang kanyang muka nang batuhin siya ni Teryo gamit ang palanggana. Kaya kaagad itong nagpalit anyo bilang isang malaking aso at ilondagan si Teryo. Nagpambono silang dalawa. Marami siyang mga kalmot na natamo mula sa mabangis at aswang na aso. Panaiwas rin si Teryo upang hindi makagat ang kanyang leeg. Mahigpit pa rin ang hawak ni Teryo sa punyal at batuta. Natempuhan niyang matamaan sa braso ang aswang. Walang humpay ang pagbuno ng dalawa. Nangihina na si Teryo dahil sa mga natamong sugat. Ganon din ang aswang. Sa natitira pang lakas ay hinataw nito ng punyal ang dibdib ng aswang. Ngunit nadaplisan lamang ito dahil kaagad itong tumakbo palayo kay Teryo. Dahil nangihina at paika-ika ay pilit na hinabol ni Teryo ang aswang. Nakarating sila sa madilim na bahagi ng ilog at kaagad nagpalit ng anyo si Tonyo bilang isang tao. At patuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang mga natamong sugat. Huminto ang aswang habang nasa likuran lang nito ang umahangos na si Teryo. Hindi alintana ng binata kung mamamatay man siya, basta maiganti lang niya ang sinapit ng dalawang mahal niya sa buhay. Humarap ang aswang kay Teryo at matamang itong tumitig sa kanya. Pinayuhan pa siya ng aswang na umuwi na lang dahil tiyak hindi umano itong matatalo. Subalit hindi nagpatinag si Teryo. Nang medyo makabawi ng lakas, muli siyang naghanda sa pagsugod ng aswang. Nagulantang naman ang ilang mga nagbabantay sa baryo na marinig ang malakas na boses ni Teryo na may minumura. Nagmamadali namang hinanap ng mga tanod at pulis ang pinagmulan ng boses. Samantala, mabilis na muli humaba ang mga kuko at mga pangil ng lalaking nasa harapan ni Teryo at agad na naging aswang muli. Tonyo, ikaw ang aswang. Tonyo, ikaw ang aswang. Tonyo, ikaw ang aswang. Nagtilihang hiyaw ng mga taga-baryo na masaksiyan nila ang pagbabago ng anyo ng kanilang nagtitinda ng karne na kapitbahay. Nag-aalala ang lahat na nakabili ng mga karneng paninda ni Tonyo na baka umano mahawaan sila ng pagiging aswang nito. Labis ang galit ni Tonyo dahil nabulgar na ang itinatago niyang sikreto. Isa sa mga tanod ang magsasalita pa sana, ngunit hindi na nito natapos ang sasabihin nang bigla nitong habulitin ni Tonyo at itinusok ang matutulis niyang mga kuko sa dibdib at hinatak ang tumitibok-tibok pa nitong puso. Kinagat nito ang leeg at tinukod pati ang mga laman loob ng tiyan. Napasigawan lahat dahil sa sindak
at takot sa mga nasaksihan. Si Teryo naman ang binalingan ni Tonyo na nangihina rin. Akmang sasakmalin nito ang leeg ng binata at butasin ang dibdib nito, ngunit isang sunod-sunod na putok ang kanilang narinig. Natamaan sa may dibdib si Tonyo kaya nakakawag ito dahilan upang matumba ito sa may batuhan ng ilog. Kaagad na lumapit ang mga pulis kay Tonyo upang tignan kung buhay pa ito. Subalit biglang sinunggaban ni Tonyo ang isa sa mga pulis. Kakagatin sana nito pero kaagad na sumaklolo si Teryo at walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang hawak na punyal sa mismong puso ng aswang. Nangisay si Tonyo hanggang sa nawalan ito ng buhay. Pinagtulungan nilang buhati ng aswang na si Tonyo at dinala sa damuhan. Kumuha sila ng mga panggatong at mga tuyong dahon. Inilagay nila ito sa katawan ni Tonyo at binuhusan ng gasolina ang buo nitong katawan. Agad sumiklab ang apoy at mabilis kumalat ang naturang apoy sa katawan ng aswang na si Medyo nabawasan ang puot na kanilang naramdaman kay Tonyo na makitang tuluyan na itong naging abo. Ikinuwento ni Tonyo sa mga alagad ng batas ang nasaksihan at kung paano niya nalaman na aswang si Tonyo. Maging ang mga pulis ay di makapaniwala nang sabihin ng binata na may mga putol-putol na parte ng katawan sa malaking freezer ni Tonyo. Pinasama siya ng mga pulis patungo sa bahay ng aswang na si Tonyo at doon napagtanto nila na lahat ng sinabi ni Teryo ay totoo. Halos mapuno ang malaking freezer na maraming tinadtad na mga katawan ng tao. Nakita doon ni Teryo ang kaputol na katawan ni Aling Tinding at sa ilang mga nawawalang kabataan. Halos lahat ng mga taga roon ay naghihinagpis sa sinapit ng kani-kanilang pamilya. Pinanatiling lihim ng mga taga-baryo Masisay ang nangyari kay Tonyo dahil si Tonyo ay isang dayo lamang sa baryo Masisay at mahigit 1 taon pa lamang na naninirahan sa kanilang baryo. Nakakatiyak naman ang lahat ng taga-baryo Masisay na walang maghahanap dito sapagkat wala itong kamag-anak ayon na rin mismo sa ikinuwento dati ni Tonyo.